Magandang araw mga mag-aaral sa ikalimang paitan sa Edukasyong Pangkalusugan. Meron tayong mga ilang panuntunan na dapat sundin bago magsimula ang online class. Una, mag-online ng 5 minuto bago ang tamang oras. Pangalawa, i-mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Pangatlo, sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Pang-apat, makinig ng mabuti. Pang-lima, pindutin ang wave ng kamay sa emoji kung may nais sabihin. Tara na, simulan na natin. Ihanda ang lapis, papel at module. Pero bago natin simulan ang pagtatalakay sa ating leksyon, sasagutan muna natin ang maikling pagsusulit. Sasubukin. Ang module na ito ay may layuning maitalakay ang mga epekto ng mga alalahaning mental, emosyonal at sosyal sa kalusugan at pamumuhay ng tao. Makakatulong din ito upang may larawan ng ilang aalalahanin, mental, emosyonal at sosyal na kalusugan. Pangalawa, matukoy ang mga paraan para pangasiwaan ang mga alalahaning mental, emosyonal at sosyal. Bago tayo magsimula, tara, sagutan natin ang maikling pagsusulit sa subukin natin. Panuto, alamin ang salitang tinutukoy. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa iyong papel. Una, ito ay kakayahang makahalubilo at makisama sa iba't ibang uri at ugali ng tao. Ang tamang sagot ay sosyal na kalusugan. Number 2. Ito ay tumutukoy sa mga taong labis ang pagkatakot sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ang tamang sagot ay tama, ito ay social anxiety. Number 3. Ito ay gawaing sinadya upang saktan ang damdamin ng isang tao at paulit-ulit na ginagawa sa loob at labas ng paaralan. Ang tamang sagot ay magaling, ito ay bullying. Number 4. Ito ay pagpapakita ng positibong emosyon at pag-uugali. Ang tamang sagot ay tama, ito ay emosyonal na kalusugan. Number 5. Ito ay abilidad ng tao upang maging masaya, kakayahang harapin ang mga pasanin at malalampasan ang mga hamon sa buhay. Ang tamang sagot ay tama, ito ay mental na kalusugan. Upang alamin ang natutunan ninyo sa nakaraang aralin, tara sagutan natin ang balikan natin. Panuto, sa bahaging ito ng inyong paglalakbay, ikaw ay gagawa ng mga gawain makakasubok sa iyong dating kaalaman tungkol sa iyong nakalipas na aralin. Panuto, isulat ang mga palatandaan ng malusog at hindi malusog na relasyon. Ilagay ang sagot sa papel. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga gawain. Maaaring pindutin ang pause upang ihinto ang video habang gumagawa ang mga bata. Ang kalusugan ay kayamanan, isang kasabihan na madalas nating marinig. Ngunit, paano magiging kayamanan ang kalusugan? Paano mo malalaman kung ikaw ay may malusog na mental, emosyonal at sosyal? Tingnan ang larawan. Ano ang iyong napapansin? Bakit kaya malungkot ang batang nag-iisang naglalakad? Pagmasdan ang ibang bata na nasa gilid. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Sa iyong palagay, sino sa kanila ang may malusog na mental, emosyonal at sosyal? Ngayon, alamin natin kung anong ibig sabihin ng mental na kalusugan. May mga taong hindi kayang pamahalaan ang pagsubok at kabiguan sa buhay. Nahihirapan silang tanggapin ito kaya bumababa ang kumpiyansa nila sa kanilang sarili. Kapag nangyari ito, nauuwi sa sakit na may kinalaman sa mental o pag-iisip. Upang maiwasang mangyari ito, kailangan maluwag na tanggapin ang mga kabiguan sa buhay, magkaroon ng respeto at pagtitimpi sa sarili, higit sa lahat, gamitin ang talento o kasanayan upang mapaunlad ang mental na kalusugan.
Para naman sa emosyonal na kalusugan, ang pagkain ng masustansyang pagkain gaya ng isda at gulay ay nakakapagpababa ng depresyon na nararanasan ng isang tao. Maging ang pag-ehersisyo tulad ng paglalakad, pagtatalon-talon at pag-unat-unat ay makakatulong upang mapabilis ang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Upang maiwasang mangyari ito, kailangan maluwag na tanggapin ang mga kabiguan sa buhay, humingi ng payo at ipahayag ang damdamin o emosyon sa mga taong mapagkakatiwalaan. Sosyal na kalusugan. Likas sa mga kabataan ang pagiging masayahin, palakaibigan at pagiging mapagmahal. Ang iba naman ay mahiyain, malungkutin, ngunit kayang pangasiwaan ang sarili. Ang katangian ng mga kabataan ay nakabatay sa pamayanang kanilang kinabibilangan, pagpapalaki ng magulang at mga kaibigan o kaklase na nakakasalamuhan nila araw-araw. Ang mga magandang naidudulot ng pakikisalamuhan nila ay pagkakaroon ng bagong karanasan at kaalaman at higit sa lahat ay pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang mga sumusunod ay mga epekto ng alalahaning mental, emosyonal at sosyal sa kalusugan at pamumuhay ng tao. Ang una ay tinatawag nating social anxiety. Ang social anxiety, ito ay tinatawag din itong social phobia kung saan may mataas na antas ng pagkamahiyain, labis na pagkatakot sa pakikisalamuha sa ibang tao, kakulangan ng tiwala sa sarili at pagiging sensitibo at palaging pag-iisip ng unang negatibo. Madalas rin silang nakakaramdam ng depresyon, pangliliit sa sarili at pagkapahiya. Ito ang mga sitwasyon na nagiging dahilan upang makaranas ng social anxiety ang isang tao. Una, pagdalo sa mga pagtitipon o mga palatutunan sa paaralan. Pangalawa, pagiging sentro ng atensyon o usapan. Pangatlo, pagsasalita sa harapan ng klase. Pang-apat, tuwing tinutukso o pinupuna. Pang-lima, kapag pinapakilala sa ibang tao. Ito naman ang mga dapat gawin sa tuwing tayo ay nakakaranas ng social anxiety. Una, maglibang kasama ang ibang tao. Pangalawa, isipin na anumang puna ng kapamilya o kaibigan ay para sa kabutihan. Pangatlo, magkaroon ng tiwala sa pamilya o kaibigan. Pang-apat, maging positibo sa lahat ng oras. Pang-lima, sikaping makibahagi at maunawaan ang kalooban ng iba. Pang-lima, palalimin ang pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, ang mood swing o pagkamasumpungin. May mga taong nakakaranas na mabilis ang pagbabago ng emosyon habang gumagawa ng iba't ibang gawain. Kalimitan nagpapakita ng ganitong kondisyon ang mga kabataan sa panahong sila ay natututong maging mapag-isa at sa panahon ng kanilang pagbibinata at pagdadalaga na sanhi ng pagbabago ng hormones. Ang unang parte ng katawan na maapektuhan sa ganitong pagbabago ay ang utak na magiging dahilan ng mood swing o pagkamasumpungin. Ang pagiging masumpungin ay karaniwang nararanasan ng tao, ngunit kung ito ay umabot ng ilang araw o linggo, ito ay humahantong sa bipolar disease o labis-labis na pagbabago ng damdamin na maaaring mauwi sa labis-labis na kalungkutan o depresyon. Ito ang mga epekto ng mood swing o pagkamasumpungin ng isang tao. Una, madalas na pagkapagod. Pangalawa, pagiging irritable. Pangatlo, may kakaibang katahimikan. Pang-apat, gustong mapag-isa. Pang-lima, ayaw sumali sa mga pangkatang gawain. Pang-anim, masaya sa ilang sandali ngunit malungkot o galit sa susunod. Ito naman ang mga dahilan ng pagiging sumpungin. Una, kakulangan sa tulog. Pangalawa, sakit na may kaugnay sa utak. Pangatlo, labis na inggit sa ibang tao. Pang-apat, hindi pagkain sa tamang oras. Pang-lima, sobrang pagkain ng mga produktong sagana sa asukal. Pang-anim, pakiramdam na walang halaga. Pangatlo, pambubulas o kilala sa tawag na bullying. Ang bullying ay isang uri ng pang-aapi o pang-aabusong emosyonal. Ito ay ugaling mapanalakay at agresyon na nakikitaan ng dahas, pamimilit at pamumulsa. Ito ay maaaring mangyari sa bahay, paaralan o maging sa pamayanang kinabibilangan. Ngayon, alamin natin ang mga uri ng pambubulas or bullying. Una, ang pasalitang pambubulas or verbal bullying. Ito ay pagsasalita ng masasama laban sa isang tao. Kabilang dito ang pang-aasar, panlalait, pang-insulto, pagpapahiya, pagmumura, paninigaw, panunukso at pangungutya. Pangalawa, pisikal na pambubulas.
or physical bullying. Ito ay pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat na paninira sa pag-aari ng iba o pagpapakita ng hindi magandang senyas ng kamay. Kabilang dito ang panununtok, paninipa, pananampal at pangunguro. Pangatlo, social na pambubulas or social bullying. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa nito ay pagpapakalat ng chismis, panghihikayat sa ibang kamag-aral na huwag makipagkaibigan sa isang partikular na individual, pagpapahiya sa isang tao sa harap ng marami at hindi pagtanggap o pang-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon. Pang-apat naman ay tinatawag nating pambubulas gamit ang makabagong teknolohiya o tinatawag nating cyberbullying. Ito ay pananakit ng damdamin, paninira, pang-iinsulto at pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa isang tao gamit ang internet, cellphone at iba pang makabagong teknolohiya. Pang-apat, physical at emosyonal na pang-aabuso or physical and emotional abuse. Ang pisikal na pang-aabuso ay bayolente at marahas sa pakikitungo sa isang tao. Ginagamitan ito ng bahagi ng katawan tulad ng kamay, paa at mga bagay na matatagpuan sa paligid upang makapanakit. Ang pananakit ay nag-iiwan ng marka at pasa sa katawan. Maaaring maging biktima ang kapamilya, kamag-anak o kaibigan. Ang mga halimbawa ng pisikal na pang-aabuso ay pananampal, paninipa, pananabunot, pananakal at panununtok. Ang emosyonal na pang-abuso ay pagkakait ng pagmamahal, pagbibitaw ng masasakit na salita na nakapagdudulot ng matinding kirot o sakit sa damdamin. Panliligalig o tinatawag na harassment. Ito ay paggamit ng dahas, pananakot, pamimilit o pagsaktan ang damdamin ng isang tao. Ito rin ay pagsasabi ng masasakit na salita sa isang kapwa tungkol sa kanyang itsura, lahi, kasarian, edad, abilidad at katayuan sa buhay. Ang panliligalig ay malubhang nakakalikha ito ng isang mapuot na karanasan. Madalas na nakapokus ang pang-aabuso sa individual. Ngayon naman, sagutan natin ang maikling pagsusulit sa pagyamanin natin. Alalahanin mo ang iyong mga paboritong ginawa o hilig sa buhay. Lagyan ng check sa loob ng hanay na kinabibilangan ng mga numerong nagpapakita kung gaano mo kadalas gawin ang mga gawaing pangkalusugan. Madalas, 3, minsan, 2, hindi, 1. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga gawain. Maaaring pindutin ang pause upang ihinto ang video habang gumagawa ang mga bata. Sagutan naman natin ang maikling pagsusulit sa isa-isip. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit mahalaga na ang isang bata ay mayroong malusog na pag-iisip? Pangalawa, paano nakatutulong ang malusog na pag-iisip, emosyonal at sosyal sa kalusugan ng isang bata at sa paghubog ng kanyang pagkatao? Pangatlo, ano-anong maaari mong gawin upang maiwasan ang mga alalahaning may kinalaman sa pagkikisalamuha o sosyal na kalusugan? Kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Pang-4, sa tuwing may nabubula sa akin, ako ay... Pang-5, sa tuwing ako'y may problema, ako ay dapat na... Sagutan ang mga tanong sa papel. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga gawain. Maaaring pindutin ang pause upang ihinto ang video habang gumagawa ang mga bata. Ngayon naman, sagutan natin ang maikling pagsusulit sa isa gawa. Subukan ang pagkaunawa tungkol sa mga alalahanin may kinalaman sa pag-iisip, emosyon at pakikisalamuha ng isang tao. Unan ang chart ng mga gawain upang maiwasan ang mga ito. Sundan ang halimbawa na ibinigay. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga gawain. Maaaring pindutin ang pause upang ihinto ang video habang gumagawa ang mga bata. Para sa panghuling pagsusulit, ating sagutan ang tayahin. Panuto, basahin at unawain mabuti ang bawat katanungan. Isulat at titik ng tamang sagot sapat lang. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga gawain. Maaaring pindutin ang pause upang ihinto ang video habang gumagawa ang mga bata. Matapos pag-aralan at sagutan ng mga mag-aaral ang module, muli itong ibabalik ng magulang sa paaralan sa pamamagitan ng Dropbox.
Sundin ang nakatakdang oras ng pagkuha at pagbalik ng module. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon. Palakpakan at batiin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos ninyo isagawa ang aralin ito. Mag-aral ng mabuti hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!